Hello, magandang umaga sa inyo. Happy Saturday sa inyo lahat. Ito naman po tayo sa mga reality. Welcome to my reality channel. Ito po ang mga katotohanan nagpapahayag ng mga napapanahon ng mga usapin sa atin dito sa mundo. Ayan. Bago ang lahat, magandang umaga sa inyo lahat. Sa lahat ng panig ng mundo. Sa mga kagaya natin. Kahit mahirap ang buhay, nagtitiis tayo sa hirap at ginhawa. Ayan po yan. Shoutout nga pala sa mga followers ko pa rin dyan na hindi nagsasawa na sumusubaybay sa aking mga pahayag na sa kada vlog ko. Kahit paano may mga views na. Diyan sa New Jersey, sa Saudi Arabia, yung bago kong followers dyan. Yung mga dito po sa Maynila, sa Bulacan, lahat po yan. Shoutout nga pala sa mga taga Castillo, tsaka taga Pasig, si Ray Cura at saka si Danny Albino. Dito naman po sa Caloocan sila, Alto Plantilla, Alfred Gardner, at lahat po ng mga nakakakilala na sa akin kahit paano. Ayan. Meron po tayong topic na naman na bagong ano. Ito po yung pinamagatan kong bakit sobra na ang karahasan dito sa mundo. Ayan, karahasan po ito ng mga taong magagalitin na wala nang pagpipigil sa kanilang sarili. Ayan po yan. Kaya naman po yan, napapanahon na ihayag natin na hindi natin namamalayan na ganito na pala ang takbo ng mundo. Ayan. Sa Biblia po, may mga ulat na talaga noon pa man, may mga karahasan ng nangyayari. Doon pa nga lang po sa Exodo, doon pa punta sa Genesis, na may karahasan na nung pinatay ni Cain si Abel. Gayon din naman yung pagsakop ng paraon sa Israelita ng 40 taon. Ayan po yan, mga karahasan na yan. Gayon din naman po yung mga karahasan sa Sodom at Gomorrah ng mga tao. Gayon din po sa panahon ni Noe. Ayan. At gayon din naman po yung sobrang karahasan na nag-birthday ang isang anak ng hari. Hiniling niya ang ulo ni Juan Bautista na pugutin at ilagay sa tray at iregalo sa kanya. Napakagrabe mga karahasan na umiiral noon na hindi sa Levitico. Napakarami po. Kaya lang, ang nakapagtataka, mga friendship, isipin nyo, ilang napuno na ang lupa ng karahasan, binakasan ng Diyos ang labis na karahasan doon sa panahon ni Noe. Yan, napapansin nyo yan, ano? Di po ba nagdilubyo? 8 buhay lang o kaluluwa ang naiwan. Yan, sila po nakaligtas sa maladilubyong baha na inabot din ng 40 araw, 40 gabi. Ayan po. So, lahat po doon na masasama na puksana. Ang napili lang po ay 8 kaluluwa na nakaligtas. Yan. Pero magtataka tayo, bakit ito na naman, saan nanggaling na naman itong mga karahasan na to? Yan. Akala ko po ba naputol na ang ugat? Naputol na ang mga karahasan ng mga tao. Pero mapapansin nyo, lalo pa lumala sa panahon ngayon, saan nanggaling yung mga tao na yan na nakagawa ng mga ganyang karahasan at naulit pa uli. Yan. Yung karahasan po yung nangyari, ang bumawan na naman ng mga makasalanan tao. Ayan, makawalang yan ng tao. Nakumpisa po yan sa mga apo ni Noe, kala Japet, kala Set. Yan po yan. Yung mga anak nila, apo, anak. Salin lahi po yan eh. Ng mga ni Noe. Diyan na naman po eh. Hindi natin masisisi kasi nga po yung Diablo, hanggat nasa lupa pa, iiral ang mga kasamaan dito sa lupa. Ang mga labis na karahasan, ayan, iiral. Ayan. Kaya naman po ngayon, doon sa isa pang karahasan na inabot natin Panginoong Jesus dito sa lupa nang siya'y mabayubay sa krus. Ayan.
Dahil diyan hinula na po siya sa sa lumang tipan na ikaw ay sisilang sa Bethlehem Ephrata. Ayan, ipanganganak ka ng isang babaeng birhen. Ikaw ay manggagaling sa talaang kali David. Ayan. At huli pong message doon na sinabi, sa kanyang kamatayan, walang isang gulugod mo ang mababali. Ayan. Kasi po ng mga panahon po ng mga Hudyo, mga Romano, bawat binabayubay sa krus ay sinusumpa. Si Jesus po ay sinumpa. Lahat po ng mga pinapako sa krus sinumpa. Ayan. At pagka namatay po, binabali po yung tuhod. Yung gulugod po, binabali ng mga Romano. Ganyan po sila kabagsik na karahasan na ginagawa. Pero sa Panginoong Hesus natupad, sabi doon sa hula, walang isa mang buto mong mababali. Hindi po natupad sa kanya yon. Yung karahasan na ginawa ng mga Romano. Buo po siya namatay, ang katawan niya buo. Walang nabali. Maliban sa mga binitay sa krus. Ayan. Ngayon, sa panahon po natin, balik tayo dito sa way back na panahon natin. Magtataka kayo ngayon sobra ang karahasan na doble pa. Siguro mga 10 doble ang karahasan ng mga tao ngayon. Ang mga taong mga talagang masasama ang loob. Na doble pa, tinalo pa ang mga pangyayari noon sa ulat ng Biblia. Ayan, isipin nyo, wala nang ligtas ngayon, parang mapanganib. Kaya hinula ng puso 5 araw. At mga karahasan na gaganap po ngayon, isipin nyo mga brother and sisters, isipin nyo, mga bata pa lang ngayon nire-rape na. 3 buwan, 1 taon, 2 taon, multimo lalaking bata nire-rape. Ayan, nakita nyo? Wala ka ng pagkakatiwalaan ngayon sa mga ganyang pangyayari ng mundo. Hindi mo na sila, kung ikaw man ay mag-aasawa, hindi ka makakatiyak na yung mapapangasawa, hindi gagawin na masama yung anak. Mahirap na magtiwala sa panahon ngayon. Kasi sa dami po ng mga tao na masasabi natin na hindi nakatiwa-tiwala. Ayan. Ang mga karahasan po ngayon na sa tinginan lang, nagpapatayan ng mga tao. Sa mixing mapakalit na bagay, nagpapatayan ng mga tao. Puro bangayan. Ayan. Meron pa dyan mga naulat sa ibang bansa, lalo sa Amerika, sa ibang bansa, na estudyante pa lang, namamaril na sa eskwela, ilan ng mga napapatay. Dahil sa karahasan ng teenager na namaril, ilang beses po nauulat yan, na ayan, na ganyang mga kaso. Ayan. Yung mga karahasan po ngayon sa mga pandurukot, pagnanakaw, mga massacre. Yan po yung kalain nyo. Pag binasakir ang pamilya, at probinsya, o saan man, ultimo bata hindi nakakaligtas. Tinataga, pinapatay na rin nila. Parang wala talagang konsyensya. Parang inaalihan na sila ng mga demonyo sa panahon ngayon. Ayan. Kaya talaga po sa panahon ngayon, ang hirap magtiwala. Wala ka ng pagkakitiwalaan ngayon. Bisa nga, kamag-anak mo na nga, ibebenta ka pa . Yan, di po ba? Sa mga kaibigan, napakahirap din pumili ng tunay. Ayan. Bagamat sila hindi mararahas, pero makakakitaan mo naman hindi magandang kalooban. Ayan. At isipin nyo po, nung araw nga, yung mga Miss Universe lang mukhang nire-rape. Ngayon, multimo lola. Nire-rape na po ngayon. Multimo po yung mga baboy. May ulat yan na nire-rape. Ayan. Konting bagay, nagpapatayan sa malit na bagay. Wala ng pasensyahan ngayon ng mga tao. Tinalo pa yung unang ulat ng mga kasaysayan. Ayan. Kahit saka magpunta sa road rage, sa kalye, sa mga away trapiko, ang iinit ng ulo, nauwi sa karahasan. Ayan. Mawala ng katutubong pag-ibig, wala ng pagpipigil sa sarili. Sinasabi ng Bible. Sa uling mga araw. Ayan po yan. Kaya naman po ngayon, sa panahon natin, talaga naman paglabas mo ng bahay, hindi ka makakatiyak. Ayan. At yung mga tao ngayon, hindi mo alam kung kailan ka wawalang yain. Kahit nakasama pa ng matagal. Ayan. Kahit ka mag-anak mo, hindi mo alam kung kailan ka wawalang yain. Kung sino man na ano. Kaya talaga lang, parang ngayon hindi ka na dapat na mabuti. As friend lang, ganun lang. Kung gano'n magtitiwala.
Kaya maging aware, hindi ko naman sinabi iwasan, aware lang, di rin babala dahil sa nangyayari ng takbo ng mundo. Ayan, ang mga bata ngayon, sabi nga ni Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Pero may kikita mo na nagrarayot, nagrarambol sa kalye, nagbabatuhan. Hindi na natatakot sa batas. Ang mga kriminal ngayon hindi na natatakot sa batas. Kahit ilagay mo pa 10 beses ang batas sa bitay, hindi na yan pinapansin. Immune na sila sa mga kasalanan ganyan. Yan. Di po ba? Wala na rin silbi. Ibalik man ang bitay, wala na tatakot. Gagawa ng karahasan. Yan. At pangalawa po, yung sinasabi na mga batas na hindi na nire-respeto ng tao ngayon. Yan. Dahil sa matinding karahasan na umiiral ngayon sa mga tao. Ayan. At isa pa po, mga magdagdag naman tayo pa ng mga alagad ng batas. Mga batas hindi na rin kinatatakutan. Ultimo mga sindikato ngayon, high power pa ang mga baril. Talo pa ngayon ng mga baril ng mga ating kapulisan. Yan. Handa silang lumaban. Merong pumapatay para mabuhay. Ayan. Napakaano ng mga tao ngayon. Napasyado ng mga weirdo. Ayan. Pero ano ba ang ugat? Minsan. Kasi minsan yan nasa paglaki mo yung kapaligiran, surrounding. Yan ang number one na nakikita ko dyan. Ang mga malalaswang bangayan, awayan sa internet. Bata pa lang nakikita na ng mga bata. Ayan, ang mga larong games na umaakay sa karahasan. Ayan, yung mga street fight na napapanood. Mula noon sa unang pa lang ng mga Nintendo, yung mga unang games na uso, magpahanggang ngayon dumoble pa. Ayan, ano po ba magdudulot niyan paglaki ng mga bata? Maging basagulero. Ayan. Hindi po ba? Ang mga wala na ng respeto sa magulang. Masuwayin. Yan po yung mga nag-ugat At isa po nga nakikita ko po dyan, ang ugat po ng krimen, karahasan, ay kahirapan. Ayan, kapag po ba kumukulo na ang tiyan sa gutom, gagawa ang mga tao na talaga namang para maupsan ng gutom, gagawa ng karahasan. Ayan. Yung minsan, ang karahasan, nakikita naman natin sa mga babae na umuudyok na sila yung mabastos. Susot sila ng mga maiiksing damit na hindi na magandang tingnan. At isipin nyo, ang mga babae ngayon, sila na nagpapatato. Pakikita nyo, may mga tattoo sa likod, tattoo sa dinidisplay po nila Yan, para ba ito arts, tamang arts. Para ka na rin naman nakulong kung makikitang puro katato. Yan, hindi maganda dinidisplay na makikita ng mga teenager, mga bata. Kaya nagaganyak din sila magpaganyan. Ayan. Kaya naman po yan, yung mga karahasan na hindi na po yan mapipigil. Lalala po ng lalala yan. Kaya kasi sinasabi naman, nung napuno ng karahasan sa lupa, ang panahon ni Noe, ganun-ganun din po ngayon. Kaya di ba sabi po sa Apocalypse, sila'y tinitipon tungo sa Armageddon, ang mga taong masasama. Ayan. Para bang lahat na lang ng bagay ngayon, hindi ka na makapagkatiwala. Ang mga lokohan, mga scammer, kumita lang ng pera. Ayan, napapanahon. Ayan. Pero makakatuwa naman, ang ulat ng Biblia, sinasabi bagamat sa gitna ng maraming karahasan, meron pa rin taong maaamo. Yan. Ibig po sabihin ng maamo, hindi sila mabait. Ang maamo, sila po'y madaling turuan pagdating sa salita ng Diyos. Kaya nga binabanggit po doon sa awit na binanggit ko sa inyo na ngunit ang mga maamo ay magmamana ng mga lupain.
at tatahan doon magpakailanman at masisiyahan. So may mga maaamo pa rin tao. Kaya nga yan po sinasabi ko sa inyo pinakarang vlog ko na bakit ang bilis ng oras ang panahon. Kaya na hindi nyo namamalayan, may dahilan. Yan nga po yung mga maaamo, magmamana ng lupa. Baka maitalikod pa ni Satanas. Kaya po ang panahon ngayon, yung lupa, ang panahon ng natin ngayon, oras, buwan, taon, napakabilis dahil po sa mga among tao. Ahalinan po ito ng mga taong maaamo Ayan, nakakagalak naman na meron pa palang maaamo. Siguro, maanda sumunod sa Diyos. Ayan. Karaniwan yon ang mga karahasan na may mga bagay na hindi nyo na minsan nakikita sa pamilya. Nawawala na po yung family stays together, prays together. Na minsan wala ka na nakita nagsisimba sa mga pamilya. Nakakalakihan ng mga anak yon na parang ang mga magulang nila ay walang Diyos, hindi tumatawag sa Diyos. Kaya ano po ba ang may papangaral natin sa kanila kung sa atin nakikita? Ayan. Mga hindi na palasimba, mga tao ngayon. Ayan. Mabibilang mo na lang ang mga tao na talagang makadiyos. Ayan. Isipin nyo kaunting bagay lang. Nagkatinginan, nagpatayan. Sa kalye, road rage, nagpatayan. Ganun bilis ang krimen, segundo lang. Meron naman talaga pumapatay, hindi naman nagsisisi na. Iba nagsisisi, ba't nagawa? Pero may mga tao hindi na nagsisisi. Ayan. Kaya po talaga sinasabi naman ang lupa ay napupuno na ng karahasan. Kikilos na ang Diyos. Hindi niya po niya nahahayaan pa na dumami pa ng dumami. Although dumadami, tinitipon tungo sa kawakasan. Ayan. Kaya kahit saan kalumin ng panig ng mundo, kasi ang mundo nakahilig sa masama Sabi sa 1. Ayan. Kaya nga po ngayon, nakikita mo talaga sa paligid natin, wala ka ng pagkakatiwalaan. Mga bata nire-rape, paulit-ulit yung sinasabi. Ayan. Wala ka ng pagkakatiwalaan kahit sino. Ayan. Sumobra na po ang pagkaintindi ko nung nagwakas, binakasan ng Diyos. Ang lahat ng masamang tao, nilipol, wala na. Pero bakit bumangon pa uli? Sa pamamagitan ng mga apo ni Noe. Sa anak ni Noe. Kalasam, kalajapet, dyan nagumpisa na naman ang karahasan. Dahil nandiyan pa yung ugat Agad hindi po napuputol ang ugat na kasamaan, hindi po yan matatapos. Kaya yan po, sa araw-araw ka na lang manood ng TV. Ako hindi na po ako ng balita. Kasi puro karahasan. Ano makukuha mo dyan? Di po ba? Digmaan, gutom, nakawan, politika. Di po ba? Rape, massacre. Parang hindi na nakakabigla nakakatawa na lang ang mga balita ngayon. Parang nakokornea na ako na pinanood mo ngayon, bukas, yun pa rin ang mapapanood mo. So, paano po ba? Di po ba? Sinabi ko naman po sa inyo, walang bagay sa mundo na hindi mo pagbabayaran. Ayan. Lahat po yan nakikita, God is watching us from a distance. Ayan. Kaya nga sa mga post ko, sa mga tungkol biblical, lagi nyo mapaparinggan ang God is watching us from a distance. Totoo po yan. Ayan. Kaya naman po, kung napupunan nyo, kahit sa kalumingon, kaliwa, kanan, puro karasa, kahit saan palig ng mundo, nagdidigmaan. Wala na pong pasensyahan Kasi sabi ko sa huling mga araw, sa sobrang katampalasanan, ang pag-ibig na marami, lalamig. Walang dahilan, naghihiwalay ang mag-asawa. Isipin nyo, pwede naman mabuo, pero mas pinipili nila maghiwalay. Hindi po ba karahasan na rin yan sa pamilya? Na-abandon na ang mga anak. Anak ang nagsasuffer. Kaya naman po yan, reality. Ayan, lahat po na inahayag ko sa inyo, puro realidad. Ayan. Minsan hindi nyo napapansin, ako napapansin ko. Kaya naman pinopost ko dito sa aking mga pagbablog sa inyo. Kasi naman po ito yung napapanahon. Ayan.
Minsan iniisip ko baka pagdating na araw wala na akong mai-vlog Nasabi ko na lahat. Hindi ko man ako hihinto na ako sa pagiging pagpo-post ko. Wala na ako nasabi ko na lahat, ang laman ng usip ko. Wala na lang, ano na lang tayo, private, ano na lang uli. Ito naman ang mahalaga 20 views, 30 views. Okay na. Ayan. Kaya sabi ko nga sa inyo, manitili tayong gising. Kasi malapit ang kawakasan. Yan na po yung mga simula. Wala na po tayo sa huling mga araw. Nasa dulo na po tayo ng huling mga araw. Ayan. Kaya nga po sabi po sa Apokalipsis, pinipigil ang 4 na anghel ang hangin. Pinipigil po. Pagka po sinabi ito ng Diyos, pakawalan na ng 4 na anghel hangin, yan na po yung Armageddon. Yan na po yung mga kawakasan ng lupa. Ngayon, pinipigil pa Ayan, mababasa niyo po lahat yan sa Apokalipsis kung kayo po yung nagbabasa. Sabi, wag mo munang pigilin mo muna ang 4 na sulok ng hangin. Sabi sa anghel, hanggat hindi lahat natatatakan. Ibig po sabihin, hanggat hindi lahat nagsisisi, manumbalik, mag-aral lang po kanyang salita ang Biblia. Pero kapag po talaga nasala na at wala na, papakawalan na po yung 4 na hangin. Yan, magsisilbi na ating kawakasan ng lupa. Yan. O sana kahit paano, yan, may nagkaroon tayo ng new things learn. Kung ba't ganyan takbo ng mundo. Lahat ng gagawin, hindi mag-ingat. Sa bawat lakad natin, takbang, panganib. Sabi po ng Biblia sa 5 araw, ang mga tao mangangatal sa takot sa bawat gawin niya, sa bawat nakikita niya. Ayan po yan. Kaya nga po ito, hanggang dito na lang at shoutout po kay Danny Albino, Ray Cura. Nagre-request sa akin ng mga kanta. Kantayin ko daw yung mga request nila na Bee Gees at saka yung gusto nila. Sabi ko, why not? Pag may time. Kasi inaano ko lang po yung oras ko Kahit paano, pagdating sa Diyos, hindi ako tumatanggi. At sa reality ng buhay. Ayan po. Kaya naman po ako, pumasok sa social media para malang po sa mapahayag ko katotohanan. Ayan. So hanggang dito na lang. Shoutout sa New Jersey, sa Saudi Arabia. Kakaroon na ako ng mga listeners dyan. Mabuhay kayong lahat. Mag-ingat po kayong lahat. At lahat po tayo, sana yung biyaya ng Banal Espiritu ng Diyos ay pumatong sa atin, igawad sa atin. Ayan. Alam ng Diyos na mahirap ang buhay. Hindi niya tayo hayaang maghirap pa. Sa kawakasan ng lupa, babawi po ang Diyos. Sabi, bago ka palang tumawag, sasagot na siya. At habang ikaw ay tumatawag, kanyang diringgin. Hindi gaya ngayon. Ayan. Time can tell. Iba po ang talaorasan ng Diyos sa talaorasan ng tao. At sabi, panahon po ng pagtitiis ngayon. So hanggang dito na lamang po. Maraming pong salamat. See you uli. Sana abangan nyo uli ako. Magkita-kita ulit tayo sa pagkakataong ganito. Salamat po.